mga case na sinasabi niya, lahat daw, kaya nga unanimous lahat daw ay nagsabi ng ganito, tapos biglang nag-reverse. Dito, 6 against 5. So, hindi yan unanimous. O, anong tawag mo kay Ontiveros? Sungaling. Gago! Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bayat. Ito na nga, grabe ho. Mga kababayan, talagang trending ho itong issue na ito. Kahit po yung ginawa nating video, talaga nga namang nag-trending dahil po doon sa, alam nyo mga kababayan, ngayon may nababalitaan ako na naubos na nga daw ang tissue sa mga Uncle John's, sa mga 7-Eleven, sa mga grocery store kasi na marami daw ang nagbilihang mga pinklawan, dilawan, yung mga bataan at mga bayarang vlogger ng kamera, mga tanso, mga Talano Gold, mga nag-iiyakan daw. Naku po, grabe. Nag-iiyakan sobra at talagang anong tawag doon, yung nagtatantrums. Meron nga isang bonjing daw na nagtatantrums. Sabi niya, paano na-apalbak na naman ako? Sabi ba naman ng ganun? Kasi ba naman, plano niya lagi, di ba? Ayaw niya talagang manalo si VP Sara Duterte bilang presidente. So inubos niya ng ang lahat ng kanyang resources para ma-disqualify si VP Sara Duterte. Kaya lang para tilang nakakarmang bonjing ngayon nagtatantrums na ngayon yun. Gumaganong-ganon na yung animal. Sabi niya, akala ko ba naman madadaan ko kayo sa pera? Iyak ng ganon, no? Ang lupit mga kababayan. Kaya, nako, ngayon pag-usapan natin yung mga desisyon na nangyari. Alam nyo, ladies and gentlemen, ngayong araw na ito, pag-uusapan natin at patutunayan ko sa inyo na napakasinungaling nito ni Ontiveros. It's either sinungaling siya o sobrang tanga niya. I-ano nyo nga dyan, i-komento nyo, si Ontiveros ba sinungaling o sobrang tanga? Kayo ho ang mamili, Pag-uusapan natin, ikikwento ko sa inyo kung ano ang sinasabi ko. Kayo ho ngumusga, hindi po ako nagsasabi niyan. Kayo mga viewers. Basta ako, ipapakita ko lamang sa inyo ang katotohanan. Kasi hindi siya inalungkat Kasi nga naman, sa mga ganyang bagay, dapat kailangan ni Marcoleta ng iPad para ma-check niya yung sinasabi ni Ontiveros. So, hindi kasi ito, papakita ko sa inyo dito napakasinungaling o di kaya talagang hindi niya maintindihan ang punto ni Marcoleta. Ipapaliwanag ko sa inyo. Bago yan, ito muna ang pag-usapan natin. Kasi ito yung konteksto Kailangan maunawaan natin ang konteksto nung pinag-usapan ni Ontiveros at saka ni Marcoleta. Ang konteksto nun ay yung sagot ni Soto, yung proposal ni Soto bilang minority leader. Sabihin kasi ganito lang yan. Para sa mga hindi nakakaintindi, majority leader, itong sila Escudero yan. Kasi sila yung majority. Ibig sabihin na majority, sila yung parang pinakamarami ngayon na paksyon sa Senado. Yung minority, yung natalo, 'di ba? Yung lumaban, sino ho ito? 'Di ba? Lumaban kay Escudero si Soto. So automatic nagiging minority sila. Kasi siya yung lumaban siya yung parang pinagbotohan dalawa, Escudero o Soto. So ngayon ang minority si Soto. Kasama ni Soto diyan si Bam Aquino, si Pangilinan, si pangalan nito si Ontiveros. Yan ang kasama niya diyan. Ngayon, kasama rin si Zubiri, yung mga bumoto kay Soto. Ngayon, etong sinabi ni Marcoleta na i-dismiss na yung impeachment, kinontra ngayon ito ni Soto. Okay. Ano ngayon ang punto ni Soto?
Ito kasi yung punto ni Soto na sinang-ayunan at tila gumamit ng isang propaganda o kasinungalingan si Ontiveros. Kaya kailangan malaman muna natin kung ano yung sinabi ni Soto. Malinaw? Ito muna yung sinabi ni Soto. What is the pleasure of Senator Soto, our distinguished Minority Floor Leader? Thank you, Mr. President. If the distinguished gentleman from Tarlac favor me with a few questions, I will be gladly accepting his favor. And if the Senate President will allow me, after a few questions, I will make my own manifestation to that effect. The gentleman may proceed. Should Senator Marcoleta so allow it? Yes, Mr. President. Thank you, Your Honor. Thank you very much, Mr. President. Thank you. So, listening to the privileged speech of the distinguished gentleman from Tarlac, the basis of your motion to dismiss is the Supreme Court's decision, which is now pending appeal by virtue of the MR, or the motion for reconsideration, filed last Monday by the House of Representatives. Is it not? Dito pa lang alam mo yung klase ng tanong ni Soto. Pasensya na kayo, Senator Soto. May mga gusto kong ginagawa ninyo dati, pero hindi ko alam ba't bigla kayo nagbago ng ganito. Ang tanong ni Soto sa Tagalog. Tagalogin ko na kasi ang gulo mo magtanong eh. Ang basis mo ba ay yung decision ng Supreme Court? Medyo naguluhan si Marcoleta. The question whether is it... Yes, your basis for your motion to dismiss is based on the Supreme Court decision that... Alam niyo kung ba't naguluhan si Marcoleta? Kasi, hindi ba obvious? Hindi pa ba obvious na yun ang basihan kaya natin dapat i-dismiss ito? Your question, sorry for the term the question is so prep. Sasabihin ko sana so stupid eh. Wag na so stupid. So elementary. Obvious pa ba? Bakit mo pa itatanong? Obvious pa ba na kaya nagmo-motion to dismiss si Marcoleta, it is because of the Supreme Court decision. Ano ba pinag-uusapan natin dito? Ulit-ulitin pa. Di ba obvious naman Supreme Court decision? The so-called impeachment is unconstitutional based on their decision. Yes, Mr. President, Your Honor. Kaya nga ganun sagot ni Marcoleta. Yes, obvious ba? Anong decision? Decision ng asawa mo? Decision ng kapitbahay natin? O decision ng Congress? Siyempre, pinag-usapan natin decision ng Supreme Court. Gago! Pipigilan ko talaga maging rude eh. As far as I can. I will do my best not to be rude. Kaya lang kasi kasi mainit talaga ulo ko sa mga sa mga hindi makaintindi. Very, very clear and categorical. Correct. The Supreme Court decision, Mr. President, although immediately executory, is not yet final. Thus, appealable. Ngayon, ay nako. Sabi dito, hindi pa daw final, appealable daw. Alam mo, ang ganda ng sinabi ni Attorney Jimmy Bondo. Lawyer yan eh. Law 101 ika nga. Bilang lawyer, okay? Ito sinabi niya, hindi po appeal ang motion for reconsideration, yung paulit-ulit na ginagamit na MR. Okay? Hindi po yan appeal. Bakit kanyo? Kasi sinasabi nito, may appeal pa daw. Okay, bakit? Ano sabihin ng appeal? Wala pong appeal sa Supreme Court decision. Ang appeal po ay isang technical na salita.
Totoo na alam nyo mga kababayan kung bakit? Kasi ang appeal, ginagamit po yan, kunwari halimbawa, nagkaroon ng decision sa RTC, pwede ka ngayon mag-appeal sa CA. Kaya nga ang tawag dyan Court of Appeals. Di ba? After sa CA, iba pa rin yung decision, pwede ka ngayon mag-appeal uli. Saan? Sa Supreme Court. Pag nagdesisyon na ang Supreme Court, saan ka mag-a-appeal? kay Supreme Leader? Kaya nga sinasabi ni Jimmy Bondoc dito, mali yung word na appeal para doon sa motion for reconsideration. Okay? Tama yung motion for reconsideration, yung MR na tinatawag nila. Pero to use it as an appeal, hindi po yun tama. Okay? So, linawin natin yan. Apila na. Marami nagtatanong, kung naka-apila na, ba't tayo nagmamadali? Na-dismiss ito sa atin. So, may I ask the gentleman, what will happen if we prematurely dismiss the case and the Supreme Court subsequently grants the MR and reverses its own decision? The question, Mr. President, is speculative. Yes. Nayari siya doon. Kasi ginagamit sa korte yan eh. Kasi ang sabi ba naman ni Soto, di ba unanimous nga? Paano kung unanimous din na lahat sila magbago isip? Lahat yung 13 judge biglang nagbago isip. Ay, iba pala. Kasi ngayon, ang nilalaban ni Soto, habang may appeal pa, mali pala yung word na appeal. Habang may MR pa, ang Kamara, diba, ang Kamara, nagsabi sila, may motion for reconsideration kami na hinihingi sa Supreme Court. Sabi ni Soto, habang may MR pa, wag muna tayong magdesisyon. Wag muna tayong magdesisyon. Mamaya pag-uusapan din natin yan. Di ba? Kasi nga daw, what if biglang magbago yung mga utak ng mga Supreme Court justices? Alam nyo, pagdating sa court, hindi pwede yung ganyan. Kaya nga 'di ba may mga ganyan term na ginagamit sa court na objection, Your Honor. Speculative. Kasi nga, hindi pwedeng i-assume mo na, paano kung may ganito? Walang ganon. Yung kung ano yung decision at the moment, yun ang dapat sundin. Diba? Yun muna ang dapat sundin. Okay? So sinasabi nga ni Senator Marcoleta dito, speculative po yun. Yes. May I have a speculative answer, Mr. President? May I have the speculative answer? O sige na nga. Pinatulan na ni Marcoleta. Sabi niya, sige na. We cannot speculate. We can only guess, second guess. Kaya natatawa na siya dito eh. Kasi yung banggang, sandali, alam ba nito yung sinasabi niya? Parang hindi abogado ito. Ay, hindi nga pala. Because on the basis of... Kasi gusto niya sumagot according sa speculation. Hindi pwede yun. Pasasagutin mo yung kausap mo, especially legal terms, ng out of speculation lang. What if may ganito? Paano ganito? Ano sa tingin mo? Hindi pwedeng gayon. Ano ba, Soto? Of our experience as a practicing lawyer, Mr. President, ito pong ganitong klaseng desisyon, talaga pong wala na pong kaduda-duda na kahit po mag-file pa tayo ng motion for reconsideration. We are hoping against hope. It is as if we are wishing for the moon. Palagay nyo lang po merong isa na nag-reverse. Hindi rin po ma-overturn eh. Kasi po ang kailangan po ninyo ay 8 ang mag-reverse. Sa inaakala po ba ninyo meron kayong makukuhang 8 na pumirma doon sa unanimous decision na babaligtarin po nila yung kanyang sarili. Kaya
Napakahirap pong mag-speculate, Mr. President. I will accept the answer of the gentleman, but I have done my research, Mr. President. Ayan, yan. Akala, alam mo, si Soto talaga, no? Ngayon ko lang na-realize na, alam mo, napaisip nga ako minsan. Pa-realize ako. Sabi ko, mahirap talaga pagka bumoto ka ng yung graduate ng NAGMA. Kasi di ba, merong guru graduate ng Magna Magna cum laude. Ito, NAGMA. Ano yung NAGMA? Yung ba din yung Magna? Hindi, NAGMA. NAGMA magaling. Hirap ng may ganito. To remind everyone, the reversal of the Supreme Court's own decision is not impossible. Yes, it's not impossible but improbable. Kasi nga po, sandali. Linawin natin kasi, ito po ay the entire Supreme Court decided that it is unconstitutional. Hindi po ito 5 against sa 6 o 8 against sa 8 against sa 5. Hindi po ganon. Ito po the entire justices. Kaya nga ang ganda na sagot ni dito ni Marcoleta. In landmark cases. In the case of Labugal, Bilaan Tribal Association Incorporated. Yan. Meron pa silang jurisprudence. Kanang tutsa. Tingnan mo kung paano siya hulihin ni Marcoleta. Versus Victor Ramos. GR number 127882. December 1st, 2004. Questioning the constitutionality of Republic Act 7942 or the mining law. The Philippine mining law. The Supreme Court granted the MR, reversing and setting aside its earlier ruling. And also, Mr. President, just a few days ago, the Supreme Court reversed its own ruling on the definition of a stockholder. This is the case of Lily Lopez versus Lolito Lopez with GR numbers 25497-957-58. So, may kasabihan po tayo, ang tumatakbo ng matulin, kung matinik ay malalim. Ayan na. Ayan na yung mga sagot sa mga Little Miss Philippines. Gago! Ay nako, grabe ang buhay, Ireo. Kaya dapat siguro pag-isipan muna natin kung tama ba na bago magdesisyon ang Supreme Court, basta ibasura na natin ang kaso na ito. Unang-una po, Mr. President, gusto kong malaman, yung po bang mga kasong sinabi nyo, unanimous decisions po ba lahat? Ayan na, patay ka ngayon. Paano ka pa, pa-quote-quote ka pa, pa-quote-quote ka pa ng jurisprudence mo dyan, pa-quote-quote ka pa ng decision ng Supreme Court, Tinanong ka lang na napakasimple, unanimous ba ang decision na yan? Tapos biglang bumaligtad lahat ng Supreme Court justices o yung ilan man lang? Yun, ibig sabihin, kasi ganito yan. Ito ang konteksto dyan. Sinasabi ni Soto, pwede naman bumaligtad yung mga Supreme Court justices. Ang sagot naman ni Marcoleta, pag ganyang instance na unanimous ang decision ng Supreme Court, malabong bumaligtad dyan. Kung meron man babaligtad dyan, 1 o 2. Madami na yung 3. Kahit 3 pa ang bumaligtad dyan, hindi ma-turn over yung decision. Kailangan, sabi nga ni Marcoleta, kailangan mo dyan ng 8 na magbagong gising. Pagkagising, ay, mandali, constitutional yung impeachment. Kailangan 8. Yun ngang makakuha ka ng 2 na magbago isip, malabo na 3 pa, 4 pa, 8 pa. Malabo. Yun yung konteksto niyang usapin na yan. So ang sabi nga ni Marcoleta, sandali, yan bang kino-quote mo?
unanimous ba decision dyan? Ibig sabihin, the entire Supreme Court said unconstitutional pero naging constitutional. Sige nga. Unanimous ba? Ano sagot ni Soto? I am not sure about that. But one thing I can I'm not sure about that. Anak ka ng wewe. Nag-quote ka pa. Sakit sa bangs. Kasi yun nga yung punto doon eh. The impeachment na sinasabing unconstitutional, unanimous. So, wala nang saysay yung MR. Yun ang sinasabi dito. Ngayon, magko-quote ka ng example na hindi, posible naman magbago isip ng mga judges. Anong konteksto? Ang konteksto ba ay lahat sila before nag-decide? Diyan sa kino-quote niya, unanimous na nag-decide silang lahat at sinasabi nilang, hindi, mali ito. Biglang ang sagot ni Soto, Dili ko alam dili. Hindi ko alam yan. Alam mo, dito mo malalaman talaga yung abogado at hindi abogado no? Kasi sa korte, gawin mo ito, yung magko-quote ka ng jurisprudence na hindi mo alam ang details, out of context Out of context yan, tapos yung quote ka ng quote na hindi mo naman pala alam yung decision ng court. Kung ilan silang nag-decide. What I can say is that if there is a mistake, a unanimous decision could become a unanimous mistake. Wala pa pong... Ibang level ka. Unanimous decision can be a unanimous mistake. Lahat sila mali. Agoy. Nangyari gano'n, Mr. President. At saka po tayo pag nananakbo, ako po ay nakasapatos at saka sa kalsada kaya hindi po ako matitinik. Diyan palang nadalin na siya. May example pa kasi si Soto di ba? Na pagka masyado tayo mabilis, baka matinik tayo. Pag ako tumatakbo, hindi ako nakapaa. Kaya hindi ako matitinik. Alam mo yung simpleng wit lang din ito ni Marcoleta no? Kawawa talaga Well, Mr. President, there's always a first time. Regardless of whether it's unanimous or not, unanimous decision does not bar an appeal or a reversal. Hindi naman binabar yung appeal But the possibility na bumaligtad ng desisyon, napakalabo. That's the point, Soto. You do not understand. The point of Marcoleta is simple. Para bumaligtad ang desisyon ng Supreme Court, you need 8. And that is impossible, malabo, mahirap, imposible. Wala pa sa kasaysayan na nangyaring ganyan. Yan ang punto ni Marcoleta. Kahit ibang mga abogado, alam yan. Babaligtad ang 8, biglang magbabago ng sudden change of temperature. Nagbago yung kanilang pakiramdam. Mr. President, that is one thing for sure. Now, secondly, where is the ball, Mr. President? Or meaning the impeachment case itself? Is it in the Senate? Or in the... Anong ball One Ball University, yung sa school bukol. Ay nako, ako noon hindi ko sinasakyan yan Kasi sabi ko meron namang mga magagandang gustong mangyari ito si Soto pareho ng aking paniniwala, pero ngayon parang naniniwala na ako sa graduate ito sa One Ball University. Ayoko maniwala nun Impeachment court. Didn't the impeachment court throw it back, remanded, returned to the House of Representatives? So what are we dismissing?
in the Senate kung wala sa atin ang kaso? Can we continue hearing the case and dismissing it without the impeachment case in our hands? Can we throw the ball out when the ball is not in our possession? Siguro naman dapat magkaroon tayo ng tinatawag nating sense of proper sequencing of moves. Pag-usapan natin, since ayan na yun yan yung premise nitong pag-uusapan natin tungkol po kay Ontiveros. Okay? Ipapakita ko sa inyo kung ano yung naging sagutan ni Marcoleta at ni Ontiveros. Mr. President, unbanked decisions po. Well, you have to cite the I would gladly jurisprudence. cite the GR number po bang hinihingi, Mr. President? Pagka sinabi pong lahat po ng members ng Supreme Court, 15 of them, unanimous. Yan ang tinatanong ngayon ni Marcoleta. Unanimous ba yung kinukote mo? To Kasi po, reiterate what baka division lang yan, dahil 5 lang yun. Hindi po No, bank Mr. yun. President, to Dito, nililinaw naman niya. Kasi dalawa yan pag Supreme Court, division lang, ibig sabihin, iilan lang sa Supreme Court. Pag sinabi mong en bank, the entire Supreme Court. Okay? So, tinatanong niya, nililinaw niya, is it the division o en bank? Hindi nga makasagot ng diretso si Ontiveros. Hirit ka pa ng hirit. reiterate what I already said. Mga ano po ito, mga reversal ng unanimous Supreme Court decision. Ito alinaw na sinabi niya. Reversal ng unanimous decision. Meaning, the first decision was unanimous. Tapos, nagkaroon daw ng reversal decision from the unanimous decision. Malinaw. Yan ang sinasabi ni Ontiveros na ipapakita ko sa inyo na napakasinungaling niya. I will cite you the same thing that he is citing. Not she is a liar. Sinungaling ka, Ontiveros. Ang sabi mo dito, okay? Ang sabi mo dito, unanimous reversal. Ibig sabihin na yung from the unanimous decision, halimbawa lang, from favoring, nagkaroon ng reversal. Yung nag-favor, unanimous. Lahat. Okay? Papakita natin. Yes, but I am At sa asking for dalawang qualification, halimbawang Mr. President, binigay ko whether po, these are... Okay? So, eto yon. Ipapakita ko sa inyo ngayon to. Ito po yung sinasabi niyang mga kaso. Yes, what is the pleasure of the Honorable Ontiveros? Thank you, Mr. President, and to the good gentleman from Pampanga. Gusto ko lang pong bigyan ng point of information, sagot dun sa tanong ng good gentleman mula sa Tarlac, that in fact, the Supreme Court has reversed a unanimous decision in a lot of instances before. Dalawa lang po ang ibibigay kong halimbawa. League of Cities of the... Ulitin natin ang linaw po mga kababayan. Ang sinasabi niya dito, a decision, a unanimous decision, okay, was reversed o hindi ko alam, wait, ano yung eksaktong term na ginamit niya. Pakinggan natin. Rewind natin. Dalawa lang po ang ibibigay kong halimbawa. League of Cities of the Philippines versus COMELEC. Ito, sorry. That in fact, the Supreme Court has reversed a unanimous decision. The Supreme Court has reversed a unanimous decision. Ito yung mga case na sinasabi niya, lahat daw, kaya nga unanimous lahat daw ay nagsabi ng ganito, tapos biglang nag-reverse. Nagbago yung iba, kaya nabago yung desisyon. So halimbawa lang, I'm not sure kung 15 yung judge na nandyan. Kasi dun sa impeachment may dalawang wala nasa ibang bansa ata or whatsoever. Hindi ko alam kung 15 yung sinasabi niya dyan. Basta unanimous. Ibig sabihin, all the judges that is present or nagtatakil nung case na yon, lahat daw sila ay favoring this
decision biglang ni-reverse, binago. Kaya nanalo naman yung kabila. Okay, yan na sinasabi niya ha. In a lot of instances before. Ano Dalawa yun? lang po ang ibibigay kong halimbawa. League of Sige. Cities of the Philippines versus Okay. COMELEC. Original decision 2008. Reversal on motion for reconsideration 2009. Isa pa pong halimbawa. Yan muna tayo. Ano daw yon? Ito yon. Papakita ko sa inyo. Ayan. SC ruling on League of Cities versus COMELEC. Yan yung sinabi niya. Ulitin natin ha. Original decision 2008. Reversal on motion for reconsideration 2009. Isa the Philippines versus Okay. a Ayan unanimous yun. decision in a lot of instances before. Ito yun, Dalawa una. lang po ang ibibigay kong halimbawa. League of Cities of the Philippines versus COMELEC. Original decision 2008. Reversal on motion for reconsideration 2000. Ano sabi niya? Unanimous daw. Ano nakasulat dito? Mag-Google kayo. Makikita nyo ito. O kung mas maganda kay ChatGPT nyo to. Initial decision November 18, 2008. The Supreme Court voted 6-5. Putang ina, sabi ko. Napamura ako nung nabasa ko to. Hindi ko minumura si Ontiveros ha. Napamura lang ako as an expression. Kasi sabi ko, sinungaling itong ni-research ko. Bakit? Sabi dito, the Supreme Court 6-5 declared unconstitutional the cityhood laws of 16 municipalities. 6 over sa 5. So panalo yung nagsasabing unconstitutional. Okay? Panalo kasi nga 6 sa 5. Therefore, hindi siya unanimous. Yan yung pino-point out ni Marcoleta. Sandali, unanimous ba ya? Kasi sana kung 11 against 0. Yun ang unanimous. 11 against 0. Eh dito, 6 against 5. So hindi yan unanimous. O anong tawag mo kay Ontiveros? Sungaling. Gago! Nagkaroon ng reversal. The court 6-4. Reverse its prior ruling. So nagbago. Ito pala, sorry. Hindi pala yan. Motion for reconsideration granted February 15, 2011. So nagbago. Sa madaling salita mga kababayan, nagbago po ito. Okay? Alinaw po, nagbago yung desisyon, pero ang punto dito ay ito. Okay? Ang punto po dito mga kababayan, kasi pag sinabi mo nagbago, 7 na ngayon ang nagsabi na constitutional yung city na yon, kung ano mang city yon. Okay? 7 na yung nagsabi at 6 na lang ang unconstitutional. So, nagbago. Umangat yung nagsabing constitutional yan. Pero, kasinungalingan yung sinasabi ni Ontiveros na unanimous ang decision nung una. Hindi unanimous, 6 over 5. Kaya posible yan talagang magbago. Kasi ang liit eh. Isa lang ang pagitan. 6 over 5. 6 ang nagsasabing constitutional, 5 ang sinagsasabing constitutional. Nagbago. Naging 7 na ngayon na nagsasabi. So 2 lang ang nagbagong utak at nagsasabi ngayong constitutional na siya. Yan yung punto ni Marcoleta na yung sa impeachment ni VP Sara Duterte, unanimous. So anong ibig sabihin nito? Nagsinungaling si Ontiveros. Not once, but twice. Pakinggan nyo. The next. Hindi kasi para maintindihan natin, sabi ko, grabe ito si Ontiveros. Oh. Hindi lang siguro na point out ni ni Marcoleta kanina kasi hindi niya siguro pa nakita ito. Kaya hindi niya na point out. Wala siyang time para mag-research, di ba? Kaya nga niya tinanong si Ontiveros unanimous ba yan doon sa bandang dulo?
Ito. Pangalawa, ang kasinungalingan ni Ontiveros. 2009. Isa pa pong halimbawa, International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications Inc. o ISAA et al. Versus Greenpeace Southeast Asia. Original decision, unanimous, December 8, 2015. Reversed, Ano daw yung decision? Unanimous. So sinasabi niya na parang, hindi, unanimous ang decision nitong impeachment pero pwede pa magbago. Kasi ito yung mga cases na unanimous. Pinunto na nga natin nung una, hindi naman unanimous eh. So nagsisinungaling ka, Ontiveros. Pangalawa, okay? Pangalawa, itong sinasite niya, ano yon? Yung ISAA et al. Versus Greenpeace Southeast Asia. unanimously on MR din, July 26, 2016. So, hindi lang po tulad nung sinabi ni Minority Unanimous daw. Tingnan natin yung desisyon. Tinanong ko kayo ulan kay ChatGPT. Tinanong ko, is it unanimous decision in the first decision? Ano sagot ni ChatGPT? Ayan. No, the first decision of the Supreme Court in the case of ISAA et al. Versus Greenpeace. Ayan po, nakalagay dyan. Details of the 2015 decision. Pakinggan natin kung ano yung tama ba yung kaso na yun. First, unanimously on MR din, July 26, 2016. So, hindi lang po tulad nung sinabi ni Minority Leader na there's always a first time, it has happened before. Ito yan okay. Wait lang. Ito kasi yung sa baba na. Ito, wait lang Acquisition of Agri-Biotech Applications Inc. Ayan. o ISAA et al. Versus Greenpeace Southeast Asia. Original decision, unanimous, December 8, 2015. December 8, 2015, ayan po. The Supreme Court voted 10-5. Okay? 10-5 in favor of banning field testing, invalidating, ayan yung mga desisyon. 10-5. Asan dyan ang unanimous? Ino naman eh. Nakakarindi naman eh. Ang lantarang pagsisinungaling yan, hindi unanimous yan eh. Ayan o. Pakinggan nyo. Versus Greenpeace Southeast Asia. Original decision, unanimous, December. Ano? Original decision, unanimous daw. The Supreme Court voted 10-5. It was not unanimous. Ontiveros, napakasinungaling mo. December 8, 2015. Reversed unanimously on Ayan. MR din, July 26. Ayan, July 26, 2016, which set aside, na reverse. Alinaw. So, yan yung kaso na yun. Pero, hindi unanimous in the first place. Dalawang kaso ang sinite ni Ontiveros na sinasabi niya the first decision was unanimous and yet it was not. You are a liar, Ontiveros. Liar ka. Napakasinungaling mo. Hindi siya unanimous. Ang linaw niya, no? 10-5 ito. Nagbago lang kasi nga 10-5 eh. Hindi siya unanimous. Hindi 15. Pag sinabi mong unanimous, lahat. Dapat talaga, nag-abogado na lang ako. Tumakbo ako, senador. Susuplakin ko talaga to. Kakairita eh. Huli sa bibig eh. Unanimous. Anong unanimous dyan? Tingnan ninyo. Ay, sorry. Tingnan ninyo pagpipilitan niya pa ito. Pagpipilitan niya, babarayin siya ni Marcoleta eh. 2016. So, hindi lang po tulad nung sinabi ni Minority Leader na there's always a first time, it has happened before. So, yung ganitong klaseng milagro na hinahanap, posibleng mangyari din po dito sa kasong pinag-uusapan natin. Malay po natin. Salamat po, Mr. Noted. President. Salamat sa good gentleman from Tarlac. The good senator. Senator Marcoleta. May I know? Tingnan nyo may tatanong. Dodobleng tanong niya. Ibig sabihin, sisiguraduhin niya. From the good senator, if these decisions are bank decisions? Tinanong niya muna, is it en bank or division? Importante kasi yun eh. Pag division, iilan lang. Pag en bank, lahat. Hindi nga masagot ni Ontiveros eh.
Yes, Mr. President, unbanked decisions po. Well, you have to cite the... Ang tagal, nagtanong muna siya doon sa kanyang coach. Naririnig niyo may nagsasalita. Tuloy natin. the I would gladly jurisprudence. cite the GR number po bang hinihingi, Mr. President? Pagka sinabi pong bank, lahat po ng members ng Supreme Court, 15 of them, unanimous. To Kasi po, reiterate what baka division lang yan, 5 lang yun. Tinatanong ko unanimous. Kaya, hindi po No, bank Mr. yun. President, to reiterate what I already said, mga ano po ito, mga reversal ng unanimous Supreme Court decisions. Yes. Ang linaw po dyan. Sinasabi niya, unanimous decision daw. Na biglang na-reverse. Dahil nagbago isip nung karamihan. Kaya nga nagbago kasi karamihan. Pero nakita natin at ipinakita ko sa inyo at ibinuking natin na si Ontiveros ay nagsisinungaling. Ay, Diyos me. Pambihira ka, Ontiveros. Oh. Diyos me. Ano pa kaya ang mga kasinungalingang ginagawa mo? Naalala ko tuloy yung witness na nagsabing yung witness na nagsabi na pinilit lang siya. Yung pangalan nun? Hindi kasi kung kaya mo magsinungaling dito and you are in the Senate, posible kaya yung witness na dinala mo dyan sa Senado ay pinagsinungaling mo? Iyan o itanong. Kung dito huling-huli na nagsisinungaling ka, ito kayang witness, nagsinungaling din nung una, tapos ni-reverse niya yung decision niya. Gago! Yan po itanong. Kasi alam mo mga kababayan, bakit ko natanong yan? Kasi ganito lang po kasimple yan eh. Kunwari, ikaw may empleyado ka. Etong empleyado mo, nahuli mo na one time na nagnakaw sa'yo. Tapos tinanong-tanong mo, o ikaw ba kumuha nitong pera sa cashier? Kasi ganito. Tapos, nagsinungaling sa'yo. Yeah? Ang problema, may CCTV. Pinakita mo ngayon yung CCTV. Ayun, siya nga ang kumuha dun sa cashier. So, nagsinungaling na siya. Biglang merong pangyayari na naman. May nawala na naman. Nawala na yung laptop mo. Halimbawa, laptop mo kinuha. Diba? Ngayon, posible kaya na siya ang kumuha? May posibilidad ba na siya ang kumuha? O wala? Ganun lang kasimple yun. Kung napatunayan mo na nung una na itong empleyado mo ay nagnakaw, kaya alam, binigyan mo uli siya ng tsansa na magbago, pero may nawala na naman doon sa yung opisina, yung laptop naman, posible kaya na siya uli yung kumuha na yun? Kasi pinagbibintangan siya nung merong ibang empleyado mo doon na nagsabing, sir, si ano talaga ang kumuha niyan? Si ano? Pangalan niya si Lina. Lina. Oo. Si Lina ang kumuha niyan. Di ba? Ano sa tingin ninyo? Ayan yung mga simpleng Sabi ko nga, nako, mga kababayan, matindi ito. Malupit ka talaga, Risa Ontiveros. Sa tingin ko, karapat dapat ka maging presidente. Presidente ng PTA.
Tapos isama mo na si Trillanes kasi kawawa naman yun. Lagi na lang natatalo. Ilang beses na natalo yun? Hindi ko nga alam ang lakas ng apog ng mama na yun, ano? Alam mo, nako. Ito pa, papakita ko sa inyo ha. Maganda rin tong ito pong sinabi ni Escudero, talagang marami ho ang tinamaan. Ito yung tinatawag mo na derechuhan, walang paligoy-ligoy. Ang ganda na sinabi ni Escudero, yung sinabi niyang meron pa bang supremist? Parang bestest. Parang gano'n, may supremist pa ba? Mas mataas pa dun sa ito naman may bestest pa. Yung mas best sa best. Bestest. Yun ang inaano dito. At saka pinakita niya dito, ang ganda na sinabi niya yung hypocrisy ng mga taong nagsasabing mag-antay. Kasi nga, noong panahon na pinipressure nila ang Senado na talakayin o mag-convene na o convene na, ibig sabihin suot na sila ng mga toga nila para maging para maging impeachment court. Sinasabi ng Kamara, kahit may TRO nun tandaan ninyo, may TRO nun, kasama ako doon. Ang Banateros kasama doon na nag-file ng TRO, nag-file sa Supreme Court ng unconstitutional. Nag-file kami doon, di ba? Ano sinasabi? May ganun pa ha. And yet, sinasabi ng mga lintik na mga congressman, lalo na yung mga chihuahua dyan, hindi, kailangan agad. Forthwith. Lahat ng lintik na media, lahat ng quote-unquote legal luminaries, mga constitutional framework, lahat sila nagsasabing forthwith. Wag pabayaan na yung final na sa Supreme Court. Forthwith. This time. Sila naman na nagsasabing, sandali lang, chotomate. Chotomate to the side. Sandali lang, antayin muna natin yung final namin sa Supreme Court. Great. Kita mo kung anong klaseng hypocrisy meron itong mga lintik na to. Yan yung sinasabi ni Escudero Yung binabanata niya dyan. Ang ganda ng ni Escudero dito. The Senate President is recognized to explain his vote. Thank you, Mr. President. Distinguished colleagues, sa mga minamahal nating kababayan. For many of us, the past 2 weeks have proven to be an exasperating, mentally and emotionally exhausting experience. Both sides have fought bitterly a dialectical struggle to articulate what they respectively believe to be the correct position or view on the issues involved. Passions had run high as demonstrators, whether for or against impeachment, took to the streets armed with their familiar slogans and chants to air their voice on the matter. Various sectors of society, from business, retired military, academe, denominations of faith, offered suggestions for a return to a state of normalcy in the official relations of governmental branches. Through all these, and as early as the time when the articles of impeachment had been constituted, the court was specifically asked, told, urged, and argued to take no action of any kind and form with respect to the prosecution by the House of Representatives of the impeachment complaint. When the present petitions were knocking, so to speak, at the doorsteps of the court, the same clamor for non-interference was made through what are now arguments of lack of jurisdiction, non-justiciability, and judicial self-restraint, aimed at halting the court from any move that may have a bearing on the impeachment proceedings. The court did not heed the call to adopt a hands-off stance as far as the question of constitutionality of initiating the impeachment complaint is concerned. What lies in here,
is an issue of genuine constitutional material which only the court can properly and competently address and adjudicate in accordance with clear-cut allocation of powers under our system. The claim, therefore, that the court, by judicially entangling itself with the process of impeachment, has effectively set up a regime of judicial supremacy is patently without basis in fact and in law, because it is not at all the business of the court to assert dominance, judicial dominance, over the other two great branches of government. Rather, the raison d'etre of the judiciary is to complement the discharge by the executive and legislative of their own powers to bring about ultimately the beneficent effects of having founded and ordered our society upon the rule of law. Mr. President, distinguished colleagues, the institution that is the Supreme Court, together with all other courts, has long held and been entrusted with the judicial power to resolve conflicting legal rights regardless of the personalities involved in their suits or actions. The court has dispensed justice over the course of time, unaffected by whomsoever stood to benefit or suffer therefrom, unafraid by whatever imputations or speculations could be made to it, so long as it rendered judgment according to the law and the facts. No one is above the law or the Constitution. This is a basic precept in any legal system which recognizes equality of all men before the law as essential to the law's moral authority and that of its agents to secure respect for and obedience to its commands. Perhaps there is no other government branch or instrumentality that is most zealous in protecting that principle of legal equality other than the Supreme Court, which has discerned in its meaning and ramifications through its application of numerous cases, especially the high-profile kind in the annals of jurisprudence. The Filipino nation and its democratic institutions have no doubt been put to a test once again by this impeachment case. Accordingly, the court resorted to no other than the Constitution in search for a solution to what many feared would ripen to a crisis in government. Sa muli, magandang gabi po sa ating lahat. Hindi ko po salita ang mga sinambit ko na ilang minuto. Yun po ay paraphrase at halos eksaktong quotation ng salita ni dating Justice Conchita Carpio Morales sa Francisco ruling na kinatigan ng mayoriya ng mga miyembro ng Korte Suprema, kabilang na si dating Chief Justice Puno, dating Justice Carpio, dating Justice Ascuna, dating Justice Panganiban. Ano nga ba itong Francisco ruling na pinag-uusapan natin to? Ano nga ba ang pinagkapareho, pinagkaiba nito sa kasalukuyan nating hinaharap? At bakit ko ba ito tinatanong? Ginoong Pangulo, bahagi ako ng Kongresong nagtangka na i-impeach si dating Chief Justice Davide. Bakit ko sinabing tangka? Dahil pinigilan po kami ng Korte Suprema. In-enjoin at nag-issue ng TRO ang Korte Suprema at ito yung desisyong yun. Francisco, case na palaging sinasite po natin. Ano bang pinagkapareho? Ang aligasyon laban sa nasasakdal noon na si Chief Justice Davide, kaugnay din ng corruption. Daang milyon din. Ang pinag-usapan, initiation of impeachment, na dapat sole prerogative din ng Kamara. Ang pinag-usapan, ano bang definisyon ng initiation na dapat sole jurisdiction din ng Kamara? Ang tanong ko po ay simple. Noong mga panahong yun, nasaan po lahat na nagre-reklamo ngayon at nagko-question sa desisyon ng Korte Suprema? Yung mga mahistradong nagko-question ngayon na retirado na, bumoto sila pabor doon. Subalit ngayon, tila nag-iba ang posisyon. Ano nga ba ang pinagkaiba kung meron man? Nagbago yung posisyon no? Nagbago na ngayon. Yung mga dating retired na dati involved doon sa kaso. Ngayon, iba na ang sinasabi, ibang tono na. Klaro ang pinagkaiba. Iba ang pangalan ng nasasakdal. Ayun yun, ibang pangalan. Sino? Si Duterte. Sabi na nga ba eh. Ibig sabihin, yung batas na pinaglalaban nila noon ay hindi na nila pinaglalaban ngayon kasi si Duterte na. Di ba? Pero nung kasamahan nila yung pinaglalaban nila, todo laban sila. Today, Mr. President, distinguished colleagues, the very supremacy of the Supreme Court is being called into question, and with it, the very foundation of the rule of law.
As Senate President and as a member of this chamber and as a member of the bar, I will not sit idly by and allow this. At stake is the very idea that justice should be governed by laws that apply to all, equally to all, rather than the whims and caprices of public opinion. As Justice Frankfurter once said, if one man can be allowed to determine for himself what is law, every man can. That means first chaos, then tyranny. Legal process is an essential part of democratic process. Whether it's a mob or a minority, bias and prejudice blinds, divides, and destroys. Former U.S. Supreme Court Justice Sandra Day O'Connor also said it best. The law provides necessary continuity amidst our constantly shifting political landscape. It guarantees everyone will be treated equally, whether they are in today's or yesterday's majority, so they know what to expect, whether what they do is popular or unpopular at that time. The courts, Mr. President, with the Supreme Court at the helm, are the guardians of the rule of law, making sure everyone plays by the same rules and receives equal justice. For the rule of law to prevail, the High Court must act as a compass, not as a political cheerleader, impartially applying the law by calling out violations, not swayed by public opinion or political allegiance. Respect for the rule of law, Mr. President, requires all of us to adhere to final or immediately executory decisions of the court, even when there is a winner and a loser, to avoid deadlocks and maintain legal order. Respect for the rule of law does not bar disagreeing with court decisions, nor from forming our own opinions on the meaning and intent and letter of the spirit of the Constitution. However, we must also have the humility to accept when we are wrong once the Supreme Court has already decided. Respecting the court only when you win or when it aligns with your belief is not respect for me. It is plain arrogance or if at all, a power play. Cherry-picking court rulings destroys the judiciary's purpose. Disobeying the High Court's decision is a violation of the law because under our Constitution, decisions of the Supreme Court form part of the law of the land. I made these remarks. Yan yung hindi maintindihan ng mga gunggong eh. The decision of the Supreme Court is it becomes the law of the land. President, amidst recent calls for this august body to disregard the Supreme Court's recent ruling in Duterte v. HOR, these calls for judicial disobedience have been aided and abetted by so-called legal luminaries and experts who fancy their wisdom and knowledge of the Constitution as better, higher, more supreme than that of the Supreme Court. Miyembro po ba sila ng Supremist Court? Miyembro po ba sila ng Super Supreme Court? Yes. The Supreme Leader is the highest in the land. Sino ba yung Supreme Leader na yan? Yung kamukha ni Kim Jong-un. Kasi yun ang tawag sa kanila. Doon kay ang pangalan no? Kim Jong-un ba? Yung mga Kim Jong-un? Yun ang tawag doon sa Supreme Leader. Yung leader ng North Korea eh. Yung diktador na yun. Medyo hawig niya yung may pautot ditong impeachment eh. Kaya ang tawag natin ngayon sa kanya dito kay Speaker ay Supreme Leader. Ayaw kasi sumunod sa mas magaling pa daw siya sa Supreme Court eh. Tingnan natin kung talagang mas magaling siya sa Supreme Court. Sa pagkakaalam ko po, iisa lamang ang Korte Suprema. Yun. At ayon sa ating hindi ba sa Supreme Court Justice si Supreme Leader? Baka naman Chief Justice ito si Supreme Leader, hindi ba? Konstitusyon, Korte Suprema ang bukod tanging pwedeng makapagsabi kung ano ang kahulugan ng ating saligang batas. Walang iba. Allow me to demonstrate, for example, Mr. Hindi ba si Supreme Leader? President, the legal gymnastics these people have been undertaking in the past, and I have borne the brunt of this. Sabi nila, forthwith ang sinabi sa Senado, ibig sabihin yan agad-agad. Despite the rulings of the Supreme Court that say it is within a reasonable time.
Sabi ng yung mga congressman, agad-agad daw yung forthwith. Sabi ng Supreme Court, reasonable time, yan ang ibig sabihin ng forthwith. Pero doon na tayo sa agad-agad. Sabi ng rules ng House, dapat i-refer ng SecGen immediately. Oh, sabi ng rules ng House, dapat immediately. So tingnan ninyo yung forthwith sa Senate, pero forthwith lang yon. Pero ipinipilit nito mga hayop na mga bataan ni Supreme Leader. At saka mga legal luminaries. Di ba? Tapos, yung immediately sa rules sa House, hindi nila sinunod. Tapos, eto na naman, may immediately executory na sinasabi ng Supreme Court. Gusto na naman nilang i-delay. Sa Speaker, 2 buwan bago niya ginawa yon. Okay lang sa kanila. Hindi naman sila nagreklamo. Immediately po ang gamit, hindi forthwith. Sabi naman ngayon ng Korte Suprema, immediately executory. Ay, teka lang. Hintayin muna natin. Hindi ba final? Kapag ka-convenienteng gamitin yung mga salita pabor sa posisyon nila, edi okay lang. Kapag ka hindi naman, ay hindi rin. Hindi Grabe, po, no? ganun dapat yun. Hinihiling nila ngayon sa Senado. Alam mo, yan na mga tatak dilawan. Hindi, yan yung kinainisan natin noon sa mga dilawan, yung hypocrisy nila. Di ba? Ganyan. Pero ngayon, na-adapt na ng pamahalaang ito. Na ipagpaliban muna ang anumang aksyon para intayin ang anumang desisyon ito kaugnay sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara sa Korte Suprema. Subalit tulad ng naipaliwanag na kanina kaugnay ng motion na pinagbobotohan natin ngayon, kung magbago man ang Korte Suprema sa kanilang desisyon na unanimous noong July 25, 2025, meron pong paraan at proseso pa ang Senado para sundin ang bagong desisyon yan ng Korte Suprema kung sakasakaling mangyayari po yan. In the past, it was also said, nauna nagsalita si Senator Bato, bawal daw at walang karapatan mag-motion ang sinumang Senator Judge dahil trabaho daw ng depensa yon. Bakit yung mga parehong tao yung pinag-uusapan? Dapat maghain tayo ng motion for reconsideration. Hindi ba trabaho din ng prosecution yon? Nag-gets niyo yun? Grabe yun, Naalala nyo na nag-motion si Bato? Motion to dismiss tapos ginawang na niremand na lang. Ang sabi ng mga ulul, ng mga terorista, ang sabi nila, hindi dapat ang nagmo-motion senador kasi they're judges. This time, eto naman ngayon mga kongresista ang nagmo-motion. Tapos nagagalit sila. Di ba? Hindi naman po pwede na pwede lang pag kayo, hindi na pwede pag iba. Now the prosecution has actually filed a motion for reconsideration, and rightfully so, and not by this chamber. Noon kapag nung bumoto kami para i-remand ang impeachment complaint sa Kamara, pinapaboran daw namin yung nasasakdal. Sinabi ko na rin yan. Na yung kontra sa impeachment at pabor sa impeachment, hindi ko didinggin. Na yung kontra at pabor kay Vice President Sara Duterte, hindi ko didinggin. Dahil may rason kung bakit babaeng nakapiring ang mata ang simbolo ng ating hustisya. Na humahawak ng espada sa kabilang kamay at panimbang sa kabilang kamay. Bakit? May papatayin ba yon? Ay, hindi. Hindi, yung sa nakita nyo, di ba yung sa simbolo ng justice, nakaganon yung mata kasi tinitimbang niya ebidensya, hindi tinitingnan kung sino yung tao. Ngayon kasi, ang tingin, yung mga tao na. Wala po dapat kinikilala ang hustisya na personalidad. Sino man ang nasasakdal, dapat pareho lamang po ang ating mga magiging desisyon. Nako? Sabi din nila, will of the people daw ito. Nako! Sino ba si people? Sino ba si Balikan people? po natin ang naging desisyon ng Korte. Ayan na naman yung taong bayan Tangina ninyo, huwag nyo dinadama yung taong bayan sa mga sinasabi ninyo. Mga hindot kayo, mga terorista kayo. Ang taong bayan ng talo dito, ulul. Huwag nyo kami idamay. Suprema. Ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa panunulat ni Justice Malcolm sa Alejandrino versus Manuel Quezon,
Pinag-aaralan po ito ng mga first-year law students. Quote, "The judiciary, under its powers to interpret the Constitution and the laws, has the duty and the right to declare what the will of the people is as expressed in the fundamental law of the land. Hence, where the acts of the executive or legislative departments violate the will of the people as expressed in the organic law of the land, it is the sworn duty of the judiciary to interpret and to declare that will of the people." Yon. Sinasabi dito, again, this is a jurisprudence. Ito'y batas. Na ang will of the people ang nag-i-interpret si Supreme Court. Hindi kayong mga lintik na mga terorista. Ang taong bayan, ayaw na ang ganito, ayaw ang mga Duterte. Ulul. And the right of the citizen has been violated and or transgressed. Allow me to answer a few more, Mr. President, Your Honor. As Your I Honor. stated earlier, sabi ng ilan, hintayin natin na maresolbahan ang motion for reconsideration. Pero dun sa parehong araw na naghain ng motion for reconsideration ng Kamara, nagsalita ang tagapagsalita ng Korte Suprema at sinabing immediately executory pa rin ang desisyon. Hindi, wag daw. Kami masusunod. Mantakin mo nag-motion ang Kamara. Okay? Sinabi nilang antayin muna natin bago kayo magdesisyon kayong mga senador. Ano sabi? Sumagot ang Supreme Court. This is immediate and executory. Hindi ito pwedeng i-delay. Lintik kayo, immediate nga executory. Ngayon kailangan ipatupad. Pag sinabi mong immediately ipatupad, hindi bukas, hindi sa susunod na araw, immediately. Sinahid ko rin kanina ang Section 1, Rule 16, AM number 10-4-20 ng Supreme Court na nagsasabi na ang resolusyon ay magiging executory lamang kapag ito'y nagkaroon ng entry of judgment maliban na lang kung sinabi sa desisyon na ito'y immediately executory na siyang nangyari sa kasong ito. Binanggit din kanina ni Senator Cayetano ang Section 4, Rule 39 ng Rules of Court na nagsasabi na immediately executory na mga desisyon ay hindi kailangan maghintay na maresolbahan anumang apela o motion for reconsideration na nakabinbin. Ginagamit din ang operative fact doctrine. Ang operative fact doctrine po ay exception sa rule ng null and void ab initio. Ito po ay hindi rule, ito ay exception sa rule. Gamit po ang sinulat na desisyon ni Justice Tony Carpio sa League of Cities versus Comelec. Ito ang sinabi po niya. The invocation of the operative fact doctrine is an admission that the law or act is unconstitutional. Bago po natin gamitin natin to, aminin niyo muna, illegal at bawal ang ginawa ng Kamara. Sa parehong desisyon, sinabi din ni Justice Carpio, it will open the floodgates to wanton enactment of unconstitutional laws and the commission of unconstitutional acts and a mad rush for their immediate implementation before the court can declare them unconstitutional. This view, according to him, is an open invitation to serially violate the Constitution and be quick about it, lest the violation be stopped by the court. Sinabi din po ni Justice Carpio sa desisyong Aralio versus Aquino, those who acted in bad faith with gross negligence cannot invoke this doctrine. Hindi po pwedeng pakinabangan nung taong gumawa ng unconstitutional at illegal act ang doktrinang ito. Pwede lamang po itong gamitin ng mga partidong walang kinalaman dun sa ginawang mali, masama o di naaayon sa saligang batas. Ika nga, he who comes to equity must come with clean hands, and he who seeks equity must likewise do equity. Mr. President, distinguished colleagues, kinondena din ng ilang legal luminaries tulad ng Felconsa na dating pinangunahan ng nanguna sa impeachment complaint na si Speaker Romualdez, ilang taon lamang ang lumilipas, na hindi daw, bagong requirement daw ang due process. Dagdag daw ito. Mr. President, Your Honors, they should read Francisco again. Due process, dagdag lang daw. Yan yung pinagpipilitan nila They forgot that lack of due process in the impeachment process had been raised, and in fact,
was specifically mentioned in the separate concurring opinions. And allow me to quote the concurring opinion of Justice Panganiban. The due process clause enshrined in our fundamental law is a condition sine qua non that cannot be ignored in any proceeding, administrative, judicial, or otherwise. It is deemed written into every law, rule, or contract, even though not expressly stated therein. Hence, the House rules on impeachment, insofar as they do not provide the charged official with number 1, notice, and number 2, opportunity to be heard. Ito yung Francisco na laging kino-quote ng mga gago na nagsasabing Francisco versus ganyan-ganyan. Ito po yun. Ito yung decision na yun. At sinasabi ni Chis Escudero dito malinaw na sinasabing kailangan ng due process nung taong ini-impeach. Prior to being impeached are also unconstitutional. Needless to say, the due process limitation on the impeachment process was already discussed in Francisco. May pumalag ba nun? Wala. Yung nagre-reklamo ba ngayon kaugnay sa bagong requirement yung due process, nag-react nung Hindi. sinulat ito at naging bahagi ng Francisco ruling? Hindi ko rin po napansin. Sinabi din po ng ilang legal luminary, partikular binanggit din ito ni Speaker Romualdez. When the court begins to create rules on how it and other high officials may be impeached, it risks writing the terms of its own immunity. This point was also discussed in Francisco. Ang sabi ng korte nito, illogical ito at non-sequitur. Alalahanin po natin. Hula lamang yung gagamitin din ito pabor sa kanila. Sa kaso ng Francisco, nakaupong Chief Justice ang nasasakdal. Pero sinabi mismo ng korte, hindi bali yan. Hindi namin pinapaboran ang kabaro namin sa pagbaba namin ng desisyong ito. Anyway, napakahaba pa po niyan, pero yan po ang pinakabuod nung nangyari. Nakikita nyo talaga dito mga kababayan kung sino yung graduate sa One Ball University at kung sino dito talaga yung merong tatak na kasinungalingan. Bahala na kayo mga kababayan kung sino sa tingin ninyo ang nasa tama. Ito, malalaman mo na talaga kagad kung sino yung logical at saka sino yung illogical at namumuliti ka lang eh. Remember nandyan sila Tulpo. Ito sila Erwin. Alam natin sa administrasyon niya. Ito mga to, nag-yes sila na dapat na itong i-archive. Ibig sabihin, kahit po sila ay mga, alam natin leaning sa Marcos administration, pero wala sila magawa maging objective. Pero itong mga galit lang talaga at gustong hindi maging presidente si VP Sara Duterte, katulad ni Ontiveros, push na push, di ba? Pero wala the truth will always set you free, ika nga. So, ganoon talaga. Magtiis, umiyak muna kayo hanggang February. Okay? Maraming salamat po. Sana po kayo ay subscribe. Kung hindi naman subscribe, mag-like. At kung pwede, kung supportahan niyo yung channel na to, magpa-member po kayo. Maraming salamat po. God bless everyone.